So, kanina nag-leg day nga kami and then ewan ko kung lumakas ako or medyo chill lang si coach sa paggawa sa akin. Pero napansin ko lang, mabigat, as in mabigat just like the previous sessions. Pero yung repetitions yung binawasan niya. So, I guess hindi talaga ako pang high volume yung mga maraming repetitions. Kasi I can push it eh. Alam ko sa sarili ko na kayang-kaya ko yung sa hack squat. Given na hindi siya ganun kadami. Kasi yung alay lang feeling ko yung kalaban ko eh. Pero yung bigat, kaya eh. So, ayun. Kahit naman din kay Coach Roy, sinasabi ko nun before, hindi talaga ako pang high reps. Kasi ginawa namin dati, naka-low rep kami, tapos ginawang high rep for the endurance daw. And ayun, dati kasi nahihirapan ako sa hingal. Sobrang kinakapos ako ng hininga kapag high rep. And this one, oo nga, ganun din kasi nahihirapan ako. Yung higop, yung engage core, tapos yung pagbuga mo pagpataas, di ba? Pero mas nararamdaman ko kasi ngayon na mas fatigue yung muscle, lalo na pag maraming reps. Kanina parang ginawa niya tig 4 eh. 4 reps pero mabibigat na sets yun. Tapos doon sa mga latter sets, mga 6 to 8 ata yan. Yun. So, okay yung leg day kanina for me. Hindi siya ganun ka yung susuka ka na, ganun. Yun. So, we're back for another Mindset Secrets for Winning. Nagtapos tayo sa chapter 4 dati. So, simulan lang ulit natin. Commitment means doing the thing you said you were going to do long after the excitement and jubilation you initially felt has faded. So, totoo to kasi i-apply natin to sa current situation ko. Kasi kapag past situation, medyo hindi na fresh eh. Pero, so ngayon, fresh situation ngayon, yung siguro mga December, January, sobrang gigil ko pa sa bodybuilding. And nagsimula ata yung February, parang nawawalan na akong gana. So, dun papasok yung commitment kapag wala na yung excitement. Parang sinasabi kasi na nandun pa yung gigil mo sa una eh. Pero once na mawala yung excitement, yung gigil, lahat ng motivation, dun mo na malalaman kung gusto mo talaga yung ginagawa mo eh. Kung committed ka ba talaga. Pag wala ka ng rason para magpatuloy-tuloy, pero ginagawa mo pa rin. Yun na lang yung tinatawag na commitment. Winning isn't everything but wanting to win. Training to win and expecting to win is. Correct. Hindi sa lahat ng bagay yung winning yung dadali mo sa buhay eh. Pero yung sabi nga dito, training to win and expecting to win is. Yun na daw mismo yung winning. Kaya nga sabi ko dati before, di ba? Yung training, yun na yung kumbaga competition. Kasi competition mo sa sarili mo eh, you versus you, me versus me. Pero kapag nasa stage ka na, yun na yung celebration. Kahit sa marathon, yung training mo na araw-araw, mga speedrun, drills, LSD, diba? Marami pang training sa running. Pero, yung marathon daw, yun na yung celebration. Ganda nun, diba? Kasi, kung iisipin mo, yung araw-araw na ginawa mo, yun na daw pala yung winning. Kasi you show up. You commit dun sa promise sa sarili mo. 'Di ba? Ang ganda nun.
And yung last na sinabi, expecting to win is already winning. 'Di ba? Kaya nga, act as if. So, act as if you're already a winner. Act as if you're already a champion. You must expect great things of yourself before you can do them. Yeah. So, it begins here. Those who give up Those who give up when the going gets tough can usually find a million excuse yun. Di ba sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan talaga. So kung gusto mo talaga isang bagay, gagawa at gagawa ka ng ways para makuha mo yon or para ma-attain mo yon. Pero pag hindi mo siya gusto enough, siguro kung ano lang, siguro pangyabang lang sa social media, pangyabang mo sa mga friends mo, families, but you're not doing it para maging proud ka sa sarili mo or proud ka na matapos yung bagay na yun. Unless you do it na ganun yung mindset, wala. If you're gonna do it for others, for me baka mahirapan ka. Peak performers detach from pressure by focusing on the process. Correct. So yun nga, meron talaga breakdown mo lang into step by step lahat ng ginagawa mo. Kasi kapag once na pressure ka, doon ka magbe-break eh. Doon so yung sinasabi sila na yung pressure yung tulad ng diamond, di ba? Kaya siya naging diamond dahil sa intense pressure. Pero sinasabi siguro dito, yung pressure na kapag nagpadala ka, nagpa-break ka, doon ka matatalo. People will work harder to achieve something if they believe they are close to competing or attaining it. Mindset talaga, bro. Generate the expectation of success. 1. Mentally go back to a time when you did something extraordinary well. Isipin mo yung pagkakataon na hindi siya tsamba. Yung alam mo na ginawa mo talaga lahat and nakuha mo. Diba? Ito yung example. Hoops Microtel team building. Ang lapit na ito kasi ano ako, para basta yun nga, team building siya tapos ako yung huling player. Tapos parang tie. Tapos nangyari, hindi ko inaasahan. Napasok ko. So, dahil dun sa pagkapasok na yun, nanalo kami. Yun. Kaya, ang gandang memory nun para sa akin. Another example. Technovate speech and we were sold out. So, yung Technovate is an event na part ng aming academic. So, pag fourth year college ka sa UST CTHM, dati ito kasi tinanggal nila eh. Gagawa kayo ng event. As in legit event na may suppliers, may ticket selling, tapos merong mga, dapat, of course, may selling. So, may buyers. And then ano pa ba, may mga sponsors from other brands. And then there's media mileage din. So contact kami ng mga news outlet para ma-publish yung aming event. So ang lupit nun. And that time I was the event director. So kaya nilagay ko yun sa example ko kasi that is something that I felt that I'm great, 'di ba? So, 'yun, pandagdag lang din sa mindset na hindi imposible pala yung mga bagay na tingin mong malaki pero kayang-kaya pala. Learning how to ride a bike. Totoo kasi memory ko talaga nun na lagi ako nahuhulog, lagi ako nasusugatan sa tuhod. Ang daming attempt, pero I still keep on going. Kaya hanggang sa isang araw, na-balance ko siya tapos tuloy yung pedal. Sabi ko, ang saya ng ganitong feeling. So yun, nilagay ko siya example kasi that's something that I can
keep forever. And then I can use it kapag sa tingin ko na panghinaan akong loob. And yun, mabalikan ko lang yung maisip ko na, may mga bagay pala dati na imposible para sa akin, pero nakayanan ko. Ano pa? Disney Plus closed deals. So ito, malupit din to kasi dati, ang ginawa kong business, pandemic, di ba? Tapos, hindi, yung Disney Plus, ang daming naghahanap, pero hindi pa siya available dito sa Pilipinas. So, ginawa ko, naghanap ako ng, para mga suppliers. So, siya, bumibili siya ng, gumagawa siya ng account from US, tapos, naghanap din ako ng VPN. So, pinackage ko sila, and then I sell it for a premium price dito sa Pinas. So, kumbaga, ang konti pa ng may alam kung paano. So, there's scarcity. Pero ang taas ng demand, kaya kaya kong mag-dictate ng price. And, nakasulat yun dito eh. Naka-almost 100,000 ako dun sa business na yun. So, not much, pero considering na pandemic, tapos kumita ka ng ganun, tapos wala namang masyadong effort, di ako pinawisan, hindi ako nag-spend ng so much time, usap-usap lang. Yun. 1.5M pooled funds. So, this is another win for me nung gumawa ako ng business na stock trading. So, yung mga friends and families ko, in-offeran ko, and maraming rejection. Pero okay lang yun. Siguro mga out of 300, ang nakuha ko lang is 30. So, that's only 10%. But it's okay. So, it's another win for me kasi I could never imagine before na magkakaroon ako ng pooled funds na 1.5 million for stock trading. Again, isipin nyo, kumikita ako ng pera without using my own money. Diba? Yun lang naman yung dalawang bagay na makakapagpayaman sa'yo eh. Using others' time, so nag-outsource ka, nag-arbitrage ata yung tawag doon. And then the second one is using other people's money. So yun. Kasi kapag lagi mong ginagamit yung time mo para kumita ng pera, lagi mong ginagamit yung sarili mong effort, blood, sweat, and tears, di ba? Pati yung pera mo, may chance. Hindi ko sinasabing wala. And marami rin naman nagsasucceed using their own time and their own money. Pero yung dalawang yun ang pinakamagandang, kumbaga, vehicle para mas ma-propel mo yung sarili mo upwards. So that is what you call law of leverage. You leverage on their money and you leverage on their time. Ano to? Arya's birth. Yun, ang ganda. Kasi, ewan ko kung magigets siya, pero yun, kapag first time dad ka kasi, sobrang sarap sa feeling na nahawakan mo yung anak mo, tapos healthy siya, ibang-iba yung feeling guys. At an instant, magbabago yung buhay mo. Magbabago yung pananaw mo sa buhay. Sobrang sarap magkaroon ng anak. Kaya hindi ko gets yung mga lalaking naiiwan ng mga pamilya, ng anak. Ewan ko, I'm not in a position to judge them. So, I guess meron naman talaga silang valid reason. Pero, ibang-iba talaga pag tinanggap mo yung anak mo at minahal mo ng buong buo. Number 2 dun sa how to generate the expectation of success. Okay? Number 2, relive the moment, excitement, and emotion. So, yun. Kaya nilista ko yung mga bagay na yun para ma-relieve ko yung moment, excitement, and emotion. So, i-recall mo kung paano yung itsura, how does it feel, ano yung araw na yun, maulan ba, maaraw, how does it feel sa puso mo, na sobrang proud ka sa sarili mo na na-achieve mo yun. Number 3, take deep breaths. Focus, feel the emotions, and intensify the feeling of success. So yun. Think of it vividly and then
Imagine it talaga. Champions know that mentally replaying the same scene over and over increases the chances of re-experiencing it in real life. So yun, kumbaga, history repeats itself, but in a good way. So you think of it over and over and over and over, and then your body will respond. And then your actions will lead that win into your life. Ano yan? Runners choose to remember their success and conveniently forget their failures. Wow! Sobrang ganda nun. So, focus on your wins. And mag-blackout ka na dun sa mga failures. Failures, siguro kuhanin mo nga yung mga lessons. Pero yung na-feel mo na itchapuera ka, tanggalin mo sa utak mo yung nireject ka, alisin mo yun. Ang itatak mo lang, kaya nga sabi ko dito, yung mga closed sales mo. Yung mga nag-reject sa'yo, kalimutan mo yung pangalan, kalimutan mo yung itsura nila, kalimutan mo yung excuses nila. Just focus on those people who said yes. Focus on that feeling of success. Focus on that moment that you felt you are immensely powerful. Naalala ko dati nung sa Shangri-La nung employed pa ako. Ang sarap sa feeling kapag nakaka-upsell ka. Yung upsell is kapag halimbawa may deluxe room ka, so standard room, and then you're gonna offer yung kumbaga higher tier. For example, suite room and apartment. So mas malaki yung mas malaki yung rate eh. So meron kang increase sa babayaran. So that increase, yung portion nun mapupunta sa iyo. So in terms of commission, pero taxable pa rin. So yun, going back, ang sarap sa feeling nung naka-close ka kasi alam mo, nakatulong ka na tapos you get paid pa by helping others enjoy their stay more. So sa mga hotelier dyan and specifically sa mga front office, kapag meron kayong ganong benefit, yung pag-upsell, pukpukin nyo yung sarili nyo na maging magaling doon. And eventually, sobrang sarap kumita ng ganong kalaki dahil lang sa pag-offer mo. Kasi, offer ka lang naman eh. Galingan mo. And then, eventually, if they say yes, instant money yun. Basta close the deal and keep the deal. So, ayun nga, kaya ako nasabi keep the deal kasi na-close mo nga tapos hindi pala na-live up yung expectations nung guest sa sinabi mo. So, ano mo lang, make sure mo kapag halimbawa nagkaroon sila ng lounge access. So, tawag ka sa lounge nyo, ma'am, ito po, in-upsell ko po to, asikaso na lang po, ito yung mga gusto nila, prefer nilang drinks, prefer nilang finger food, tapos tawagan mo rin yung guest na, please don't forget to go to the lounge at this certain time of hour, merong happy hour na 5 o'clock to 7 p.m. Okay, but please go within that time and because beyond that, the lounge should be closed. Ayun. So, yun lang. Para ano lang, kumbaga may after sales na tinatawag. Those who succeed big at anything keep going until it happens or die trying. Quitting is simply not an option. Nothing great comes to those who quit. Correct. By pledging your allegiance to unconditional persistence, you are exceptional. So kahit anong hindrances, kahit anong obstacle yung maranasan nyo, just keep on going. Winners have vision and can see where they want to end up. So, yun nga. Laging kapag mindset, you cannot say na mindset kapag hindi mo siya binivisualize. Kaya nga mindset, you're setting your mind at a certain point of time, at a certain condition of time, at a certain place. Isipin mo lang talaga, ano talaga yung sa site mo, ano yung nakikita mo,
Smell mo, ano yung smell ng surroundings, yung touch mo, ano yung feeling ng surroundings, ano yung naririnig mo, anong nalalasahan mo. As much as possible, the vivid as it goes, mas closer ka na ma-achieve yan. Use spent resources as a motivator. Always looking forward, not behind. So if you're looking sa past mo, lalo ka lang talaga magkakaroon ng analysis paralysis. So free up yourself. 'Di ba? Kalimutan mo yung wag naman kalimutan. Siguro, 'di ba nga may kasabihan na di marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makapunta sa kinaroroonan. But what I mean is, if the past trauma, feelings, or guilt holds you up for your better future or for your better self, i-let go mo na. You cannot chain yourself up sa past. Kasi wala nang ano dun eh. Kumbaga, past nga yun eh. Wala nang future dun. Wala ka nang kakaroonan dun. Tapos na yun eh. Wala ka na magagawa dun. We cannot turn back time. But we can adjust for the future. We can prepare for the future. We can train for the future. The more time that went by, the more you should think, I must be getting close. Yun. Ganda nun. Kaya ayoko yung phrase na na malayo na pero malayo pa. Kasi that statement parang sinasabi malayo na pero malayo pa. Parang ewan ko yun yung sa akin ewan ko, let me know in the comments kung anong sa loobin niyo. Pero para sa akin ayoko yung phrase na yun kasi nga parang binibelittle niya yung malayo na yung progress mo ng nagawa kasi malayo pa. Pero malayo pa. Ayoko noon kasi no matter how progress na nagawa mo, it's still progress. Kahit maliit man yan, short or long period of time, it is still progress. Kaya hindi ko ginagamit yung malayo na pero malayo pa. Malayo na pero malayo na. Yun lang. Ayoko. Parang iniisip mo, binibigyan mo yung sarili mo na ang layo pa nung gap. So, imbis na yung mindset mo, malayo ka na and malapit ka na, sinasabi mo pa na, mas matagal pa, mas malayo pa, wag. Isipin mo nga lagi na ang layo mo na, you must be really getting closer to that goal. So, kung nasa ka ngayon, parang sabi mo, nasa 70%, 80% nga, 20% na lang. Kasi pag sinabi mong, ang layo na, pero ang layo pa, parang sinabi mo na, naka 40% na ako pero may 60% pa pala. Negative sa akin yung comment na gano'n. Ayoko nang gano'n. Ewan ko kung na-misunderstood ko lang ba, pero that's the connotation sa akin. Negative yung sa akin, dating sa akin. Kaya hindi ako na-motivate dun sa word na yun. Big goal usually takes longer to achieve than your originally estimated. So, yun. Totoo yun. The key is to stay in touch with the real motivator. 1, your love for the craft. 2, the process and the journey. So, those 3 daw, yun yung eternal flame. Your love for the craft. So, dapat nga, yung ginagawa mo, gusto mo, hindi mo lang trip-trip. Kasi once na sinabi mo, trip-trip lang naman yan eh. Madaling madaling i-downplay or maging negligence ka dun sa bagay na yun. Kasi wala, laro-laro lang pala eh. I can shrug it off. Diba? So, you really must find the love doon sa ginagawa mo. So, yung journey, yun yung kwento mo eh. So, enjoy mo lang yung every step of the way. Kasi yun nga yung, kumbaga, kung ano ka ngayon is because of the journey. Diba? It's not the end goal, but it's the journey. And the process. So, yung mga processes na natutunan mo along the way. Kasi nung newbie ka,
you wouldn't know naman pala na, may ganito pala, di ba? As you go along the way, doon mo rin lang naman ma-unlock yung mga knowledges or yung mga techniques, di ba? Hindi naman pwede although pwede masabi sa'yo in theory, pero kapag nandun na ginagawa mo na, doon mo palang mararanasan talaga kung paano diskartehan. Doon ka makakabuo ng sequences mo, doon ka makakabuo ng program mo, doon ka makakabuo ng diskarte mo, di ba? If you quit, you are being just like every other coward who takes the easy way out and chooses to give up. Yeah, quitting is a quick band-aid. Diba? Tapalan mo. Oh, nasugatan ako. Ayoko na, quit na ako. Tapalan mo na. Pero, andun pa rin yung may scar yan. Hindi mo tinuloy. Paano kung malapit mo na pala? Dahil inisip mong ang layo pa, nag-quit ka na. Pero hindi mo tinignan, ang layo na nang nagawa mo. Ang dami mo na sacrifices na ginawa sa process, sa journey. Tapos umalis ka lang. What is meant to be is what you make happen. Detach from the result and remind yourself that your current condition is only temporary. Just part of the process. Correct. So, yung mga obstacles mo, hindrances, isipin mo lang na normal yun. There will be rotten days. There will be down days, there will be sad days, there will be lonely days, there will be painful days. But it's all part of the journey. So, yun. Sana may natutunan kayo today. Tomorrow, baka mag-shoulders day kami. Let's see. Sana sumama sila, Camille and yung mga kids. Para hindi lang kami dalawa ni Coach. Yeah. So, yun. That's it. See you tomorrow. Thank you for watching. Goodbye.